Dok, tulungan po ninyo ang lola ko. Maawa na kayo. Umiiyak si Shari na sinusundan ng stretcher ng lola niya patungo sa emergency. Kami na ang bahala. Dito na lang po kayo, ma'am. Palapat na ang pinto. Nagpumilit siyang pumasok, ngunit hindi siya pinayagan. Naluluha si Shari nang maupo sa waiting area. Natumba na lang ang lola niya kanina habang sila'y kumakain. Hindi niya maintindihan. Malakas naman si Lola Rosario, pero bakit ganun? Kung may mangyayari sa lola niya, wala na siyang ibang makakasama sa buhay maliban sa kapatid niya. Kaya nga ginagawa niya lahat para kumayod at nang hindi na ito magtrabaho para sa kanila. Tumigil na rin siya sa pag-aaral. 2 taon na lang sana't magiging guro na siya. Pero dahil sa kakulangan sa pera at nakikita niyang katandaan ng Lola Rosario, mas pinili niyang magtrabaho na lang kaysa ang mag-aral. Ma'am, pumihit si Shari patungo sa pintuan ng ER. Lumabas ang babaeng doktor. Ma'am, kailangan pong maoperahan ng lola ninyo. Kumikipot ang ugat na daluyan ng dugo papunta sa puso niya. Dahil kung hindi po maooperahan agad, manganganib ang pasyente. Dahil unti-unting nangihina ang pasok ng dugo sa puso niya. Nangihina si Shari. Ang luhang patuloy dumadaloy sa mga mata niya ay mas lumakas pa nga. Pilit niyang hinawi ang mga iyon. Magkano po ang... Maghanda po kayo ng 300,000 VAB para sa operasyon ng lola ninyo. Kailangan within this day, maoperahan siya. Maedad na rin si lola, kaya hindi niya kakayanin kapag tumagal pa bago maoperahan ng pasyente. Tumango si Shari. Kahit gulong-gulo ang kanyang isipan, hindi niya nga alam kung saan magbubungkal ng ganong kalaking pera. Kahit nga 5,000 wala siya. Ilang libo pa kaya? Sige po, salamat Dok. Biglang nabuwal si Shari pagtalikod ng doktor. Napahagulgol siya sa tabi ng daanan ng pasilyo ng hospital. Nagtatrabaho siya araw-gabi. Dala-dalawang trabaho para matustusan ang pangangailangan nila ng kapatid niya at ng kanyang lola. Ngunit ngayon, para siyang lantang gulay na naupo sa upuang naroon. Patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang lakas para tuyuin yun. Shari? Kilala niya ang boses na yun. Si Kyla na kaibigan niya sa pinagtatrabahuhang department store sa bayan. Si Lola Rosario, kamusta siya? Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Parang pagod na pagod ang pakiramdam niya. Pagod ang puso, utak at buong katawan niya. Kailangan ni Lola ng 300,000 para maoperahan kay. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Naramdaman niya ang marahang paghagod ng kamay nito sa likod niya. Puntahan mo kaya si Sir Aryo o pwede sigurong mag-loan sa bangko. Kay Sir, napakakuripot ng inchik na yun kay. Halos hindi nga tayo pabalihin. Mag-advance pa kaya ng 100,000. E di mag-loan ka sa bangko. Matagal na proseso kay at kailangan na ni Lola ngayon. Tumayo si Shari. Naririnig pa niya ang pagtawag ni Kyla. Pero para siyang lutang na hindi na yata nararamdamang nakatapak pa siya sa sahig ng hospital. Bakit ganun? Naging mabuting tao naman siya. Nagsisimba tuwing linggo. Kaarawan or fiesta pero bakit? Sa dinami-rami ng pwedeng makaranas ng ganitong problema siya pa. Napakalakas ng busina ng sasakyan ang pumukaw sa natutulog niyang isipan. Hoy, kung gusto mo magpakamatay, huwag kang mandadamay. Hindi niya na pinag-aabalahang lingunin ng sumigaw. Siguro nga, mas maganda siguro ang sinabi nitong magpapakamatay na lang. Siguro sa paraan na yun, matatapos na ang problema niya. Problema na parang sapa na walang katapusang umagos. Tabi! Muli na naman niyang narinig ang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Wala bang katapusan ng kalsadang tinatawiran niya? Bakit parang ang tagal niyang maglakad? Sa lakas ng mura ng kung sino at mabilisang paghila nito sa braso niya, natumba si Shari sa tabi ng highway, nakadagan sa isang lalaki. What are you doing? Gusto mo bang mamatay? Ang boses nito, pamilyar ang boses ng lalaking nagsalita. Arken? Tama nga ang kanyang hinala. Kilala niya nga ang boses ng lalaking humuklit sa kanyang braso. Gusto nang kumawala ng mga luha niya, pero pinigilan niya lamang dahil hindi siya pwedeng umiyak sa harapan nito. Namalayan na lang ni Shari na nakasakay na siya sa mamahaling sasakyang yun. Siguro ay kay Arken
Pero paano ito yumaman ng ganito? What happened? Sa 2 taong nagkahiwalay sila dahil kay Melissa, wala na siyang balita tungkol dito. Ang gwapo nito, mas naging magandang lalaki. Hindi gaya noon na nakapang construction attire ito sa tuwing dadaan sa tapat ng kanilang bahay. Pero ngayon, suot na ang suot nito. Ang kinis ng balat at wala nang maruming arken na nakarag shoes and pants. Si Lola, nasa hospital siya ngayon. Kailangan niyang maoperahan. Pero wala naman akong sapat na pera para sa operasyon niya. Nanginginig ang kanyang boses. Saglit siya nitong sinulyapan. Wala iyong emosyon. Wala na ang dating arken na malambing, palangiti at mahal na mahal siya. Ang arken na nakikita niya ngayon, malamig at walang emosyon. Here, take this. Inabot nito sa kanya ang isang calling card. If you need anything, just call me. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa kapirasong papel na rektanggulo. Don't worry, hindi libre ang tulong ko, Shari. Napataas siya ng tingin. Pero hindi ko mababayaran ang you can and you will. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan ako sa kama. Hindi makapaniwala si Shari na maririnig niya yun mismo sa bibig ni Arken. Wala na bang dating Arken na mapagmahal? Palangiti at maalaga na klase ng lalaki? Sa bagay, nagbago na talaga ito. Ang hindi lang maintindihan ni Shari, paano ito yumaman ng ganun kabilis? 2 taon pa lang silang naghiwalay, kaya paano ito naging ganun kayaman? Alam niya kung saang hotel dito sa Manilang nakasulat sa calling card na binigay nito. Ito yung hotel na isa sa pinakamataas na hotel sa Manila. Tower nga kung tawagin ng kanyang mga kabarangay. Matapos ang pag-uusap nila, hindi siya nagtagal sa tabi ni Arken. Bumalik siya kaagad sa hospital. Tumawag si Leia na nasa ICU daw ang kanyang lola. Sa pasilyo pa lang, tumakbo siya sa ICU. Nanginginig na ang buong katawan ni Shari. Habang patungo roon, tinawagan niya ang Tito Rodolfo niya na nakabase na ngayon sa ibang bansa. Panganay na anak ng lola ni Shari. Ilang ring lang, sumagot naman agad ito. Hello, Tito Rodolfo? Who is this? Nabusesa niya si Tita Trixie, ang asawa ng kanyang tito. Tita, nandyan po ba si Tito? Si Shari po to. Ikaw na naman? Pera na naman ba ang kailangan mo, Shari? Hindi pa siya nakakapagpaliwanag, may nasabi na agad ito. Nandito po kasi si Lola sa hospital. Nasa ICU po, Tita. Kailangan ko po sana ng tulong. Tigilan mo ko, Shari. Anong akala mo sa amin dito? Nagsasaya? Wala akong pera. At mas lalong walang pera ang tito mo. Huwag ka nang tatawag pa rito dahil wala kaming maitutulong. Pero tita, desmayado siyang tumigil sa pagsasalita. Wala na ang kausap sa cellphone. Muli niyang tinawagan para sana magmakaawa pero out of reach na ang numero nito. Bakit ganun? Bakit sa dinami-rami ng mga anak ng Lola Rosario niya, ni isa'y walang nakakaalala? Kahit naman may kakayahan ng mga ito na tumulong. Sa 5 magkakapatid, lahat sila'y nasa iba't ibang bansa na. May magandang buhay. May nurse, doktor at kung ano-ano. Pero walang nais tumulong sa lola niya na naghihingalo dito sa hospital. Kung siguro buhay ang papa at mama niya, may karamay siya ngayon. Lugmok na tumigil sa paghakbang si Shari. Siya, Diyos ko, nandyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng doktor. Lumuluha siyang napatingin kay Kyla. Hindi na rin ito nagsalita nang makita ang mukha niya. Kinabig at mahigpit na yakap ang tanging nagawa nito. Humagulgol si Shari. Hindi niya na alam kung saan pupunta at hihingi ng tulong. Siya, kaya mo yan ha? Nandito lang ako. Wala naman siyang ibang magagawa kundi kayanin lahat ng to. Pero ang tanong, kaya pa ba niya? Muli niyang nakausap ang doktor. Mas naging kritikal ang kondisyon ng kanyang lola. Nakaalis na si Kyla. May trabaho pa kasi. Muli ay naiwan na naman siyang mag-isa, hawak ang dagdag na gamot para sa kanyang lola. Saan siya kukuha ng pera? Ubus na ang 2,000 na tanging perang meron siya. Maya-maya ay nakapa ni Shari ang bulsa. Kinuha niya ang kapirasong papel doon. Nangihina at nanginginig ang mga kamay ni Shari na isa-isang idinayal ang numero na nakasulat sa ibaba ng malaking pangalan ni Arken. Unang dial, 2 segundo lang ang pag-ring, ibinaba niya na agad.
Bumuntong hininga siya at muling tinawagan ng numero na nasa dial tone. Hello, this is Carrion Hotel. May I help you? Isang babae ang sumagot. Hello? This is Shari Sarain. Pwede ko bang makausap si Arken Carrion, ma'am? Sandali lang po, ma'am. Naghintay lang siya ng sandali. Yes, this is Arken. Dumagundong ang puso niya sa baritono nitong tinig. Kailangan ko ng tulong mo. I know. I'll call you later kung saan ka dapat pumunta. See you later, Shari. Ilang segundo nang nawala ang kanyang kausap pero nanatili pa ring nasa tenga niya ang cellphone. Shari na ang tawag nito sa kanya, hindi na baby. Nagbago na talaga ang lahat, pati si Arken, parang ibang tao na ito ngayon. Nagsisisi siya kung bakit ipinaubaya niya si Arken kay Melissa na kanyang pinsan. Kahit mahal na mahal niya ang binata, wala siyang nagawa dahil mismong si Melissa ang nakiusap na bitiwan niya ito dahil buntis na ito kay Arken. Pero kung magkasama ng dalawa't masaya na, bakit kailangang iyain siya nito sa bagay na yun? Si Melissa ang nagsabi sa kanya noong nakaraan na masaya na ito kasama ang anak at asawa. Ano yun? Kalukuhan lang? Pero kailangan niya ng pera. Kailangan niya. Siguro hihingi na lang siya ng tawad kay Melissa kapag maayos na ang lahat. Pero sa ngayon, buhay ng lola niya ang kailangan niyang mailigtas. Kahit pang ibenta niyang katawan sa dating pinakamamahal na boyfriend. Pagkabukas ng elevator, agad bumungad ang napakagandang sala ng penthouse kung saan siya ipinahatid ni Arken. Napakaganda at tulad sa opisina nito ay mayroon ding glass wall, katapat ang sala. Itim na tiles ang sahig, itim ang mga upuan at may malaking flat TV screen. Nangingintabang refleksyon ng lapag sa papalubog na araw. Ang pagtama ng kulay dilaw na sinag ng araw ang dumagdag sa liwanag at ganda ng bahay. Ma'am, hintayin niyo na lang po si Sir dito. Mauna na po ko. Napalingon siya sa lalaking driver na naghatid sa kanya rito. Naguguluhan siya. Pagkatapos niya kasing makipagkasundo ay dito siya nito pinapunta. Sandali lang po. Iiwan niyo po kung mag-isa dito? Sandali lang po kuya. Ngunit lumakad na ito papasok sa lift. Mamaya pa po makakapunta si Sir Arken at may meeting pa. Ang sabi niya lang, ihatid ka po dito ma'am. Hintayin niyo na lang po siya. Aalis na po ako. Yun lang at sumarado na ang lift. Teka lang po. Huli na dahil sumara na ang lift. Bumuntong hininga siya. Ang pagbilis ng tibok ng puso niya ay hindi na normal. Humarap ulit siya sa sala at lumapit. Umupo ito at inilibot ang mata sa paligid. Anong gagawin ko ngayon? Hindi niya maiwasang maitanong sa sarili. Iniisip niya ang lola niya at si Sam. Kay Leia niya muna ibinili ng dalawa. Dahil ang sabi niya kanina kay Sam pagdating nito sa hospital, maghahanap siya ng pera. Hindi literal, pero parang ganoon na nga rin. Dito na ba? Ngayong gabi na ba? Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ito ang magiging una niya. Arken will be her first. The first man in her life. Natatakot siya. Hindi niya kasi alam ang magiging kahihinatnan. Basta ang alam niya lang, maoperahan ng lola niya pagkatapos nito. Mahigit 3 oras na naghihintay si Shari kay Arken. Nanatili lang siyang nakaupo sa sofa habang pinanonood ang paglubog ng araw. Nabulahaw siya nang marinig ang pagtunog ng elevator. Ang hudyat na may paparating na. Iniluwanon si Arken na nakasuot pa rin. Nag-iisa ito at may kausap sa cellphone. Hindi siya nito tiningnan man lang. Diretso itong pumasok na parang hari sa penthouse. Arken looked like a model na kinuha sa isang magazine. Ang aura nito'y nakaka-intimidate, dominate at may sinasabi na para bang kapag kinausap mo ito, mapapahiya ka. Hindi tulad noon. Hinagis nito ang susi sa lamisita. I know, just leave it to me. Just do what I said. I'll hang up. Pinatay nito ang tawag at siya'y tiningnan. Napalunok si Shari sa klase ng tingin nito. Humagod ang tingin nito mula ulo hanggang paa. Umigting ang panga nito. Nahihiya siya. Nakapantalon lang kasi siya ng skinny jeans, black sando at red cotton blazer. Hindi niya rin hinubad ang flat shoes na suot. Dapat ba? Tumingin ito sa relo. Kumain ka na ba? Hindi siya nagugutom dahil mas lamang na ang kaba sa kanya. Hindi niya rin alam kung makakakain pa siya ngayong gabi. Tinitigan siya ni Arken. Hindi pa.
Okay, magpapadeliver na lang ako. Do you want something to eat? Kinuha nito ulit ang cellphone sa ibabaw ng lamisita. Okay lang ako, hindi ako nagugutom. Parang hindi siya nito narinig dahil tuloy-tuloy ito sa pagtipa sa hawak na cellphone. Nanahimik na lang siya dahil hindi naman ata siya pakikinggan ng taong to. Ed, i-order mo kami ng pagkain. Yeah, I don't know. Bahala ka na kahit ano. Make it fast. Thank you. Tsaka nito inihagis ang cellphone sa ibabaw ng sofa. Tsaka nito hinubad ang suit na suot. Wala itong suot na necktie. Pumasok ito sa isang pinto na sa tingin niya ay kwarto. Naiwan na naman siya sa sala kaya naupo na lang ulit siya. Maya-maya pa, dumating ang driver nito na may dalang 3 paper bag. Malalaki iyon at may tatak na kilalang hotel. Nilapag nito iyon sa harap ng mesa. Eto na po ang pinabibili ni Sir Arken. Aalis na po ako. Magalang nitong sabi. Nginitian niya lang ito. Sa tingin niya pagkain ng laman nun dahil sa naaamoy niya ang masarap na ulam mula sa loob ng paper bag. Doon na siya nakaramdam ng gutom pero ayaw niyang kumain. Puno ang utak niya ng pag-aalala kaya nawawalan siya ng gana. Ilang minuto pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Iniluwano ng bagong ligo at nakatapi lang ng tuwalya na si Arken. Natulala siya. Bumilis ang tibok ng puso. Kumpleto ang abs ng lalaki. May butil-butil pa ng tubig ang bumabagsak sa katawan. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Lumapit ito sa mga dinala ng driver, tsaka iyon binuksan. Inilabas nito ang ilang styro. Do you wanna eat now? Tiningnan niya ito at umiling. Okay lang ako, wag mo kong alalahanin. Tanggi niya, pero dumilim ang mukha nito at siya'y tinitigan. May nasabi ba siyang mali? So do you want to start now? Natigilan siya at nanuyo ang lalamunan. Ha? Abot-abot na ang kaba niya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Paano ba? Uurong ba siya? Pero ang lola niya. Saglit siya nitong tinitigan at binagsak ang hawak nito. Lumapit ito sa kanya at kinuhang bisig niya. Hinatak siya nito patayo at hinila papasok sa kwartong pinanggalingan nito kanina. Tulala siyang sumunod rito. Kung ibang sitwasyon lang siguro, baka hindi siya ganito kung matakot. Tanging 2 lampshade lang ang nagsisilbing liwanag sa kwarto. Nakababa ang mga naglalakihang puting kurtina. Napakalaki ng higaan na may kulay itim na comforter. Malamig sa loob ng kwarto kaya mas lalo siyang kinakabahan. Mas giniginaw siya. Pabalang siya nitong binitiwan. Tumama tuloy ang tuhod niya sa gilid ng kama. Gusto niyang sumigaw sa sakit, ngunit tiniis niyang damdamin. Napatingin siya sa hinawakan nitong braso. Medyo mahigpit kasi ang hawak nito kaya namula yun. So let's start. Alisin mo na ang mga dapat alisin. Mahina pero malalim ang boses. Tumatambol ang puso niya at parang lalabas na sa kanyang dibdib. Ano? Pinagagawa nito ang bagay na iyon sa kanya? Tiningnan niya ito na nakatitig lang din sa kanya. Matalim at malalim ang tingin na yun. Nakakabutas ng kalooban. Napalunok siya. Natatakot siya. Arken, hindi nagbago ang reaksyon nito. Hinihintay lang nito ang gagawin niya. Now, Shari. Maotoridad ang boses nito. Nakadagdag sa kabado niyang puso. Para itong nagagalit pag hindi nasunod ang gusto at siya'y mapaparusahan. Pero mayroong parte sa kanya na umaasang makikita pa ang dating Arken na minahal niya. Yung parang isa siyang babasaging kristal na iniingatan. Ang lola niya, kailangang maoperahan kaya siya nandito sa harapan nito. Wala nang atrasan dahil wala na siyang ibang maisip na madaling paraan. Nanginginig niyang sinunod ang gusto nito. Ramdam niya ang mainit at matiim na titig nito sa kanya. Ang ikinagulat pa niya ay inutos nito ang isang bagay na makapagpapasaya dito. Napatingin siya rito. May panunuya sa boses nito pero nakatitig pa rin. Lumapit pa ito sa kanya. Nanuot sa kanyang ilong ang napakabango nitong amoy. Ano yun? Takang tanong niya, hindi niya maintindihan. Alam mo na yun, ang makapagpapasaya sa akin. You're an expert, right? Halos patanong pero alam niyang hindi. Panunuya yun at insulto. Nangunot ang noo niya. Hindi niya alam ang ibig nitong sabihin. Naguguluhan at nalilito siya. Hindi ko maintindihan. Anong... Lumuhod ka.
Utos nito. Tiningnan niya ito at pilit iniintindi. Don't act like an innocent woman. Hindi mo na ako maluloko. Hinding-hindi na. So ngayon, gawin mo na ang utos ko. Nanginginig siya sa kaba at unti-unti niyang nararamdaman ang pag-iinit ng mukha niya. No, not now. Wag muna ngayon. Hindi siya pwedeng umiyak. Arken, nagmamakaawang Anya. Pero parang wala itong naririnig. Hindi ko kaya. Basag ang boses na Anya. Itinayo siya nito ng sapilitan at siniil ng halik. Nagulat siya't hindi agad nakahuma. Malalim at mapusok yun. Halos sakupin nito ang kanyang labi. Mabilis at naghahabol ang mga halik nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ngunit hinatak siya nito sa kanyang bewang papalapit rito. Ang takot niya kanina ay unti-unting napalitan ng kakaibang init na hindi niya pa nararamdaman. Pero sobrang kahihiyan. Sobra pa sa sakit ng naramdaman niya nang paulit-ulit siya nitong angkinin ng buong gabi. Ang nasa isip na lamang niya ng mga oras na yon, mabubuhay ang kanyang lola at magiging maayos na lahat. Berhen ka pa rin? Paano nangyari ng isang gold digger? Wala pang karanasan. Lumandas ang luha sa kanyang mga mata nang itampal ito sa ibabaw ng kama ang makapal na tig-1,000, isang bundle ng pera. Expected niya na yun, pero bakit sobrang sakit pa rin? A gold digger? Maruming babae? Ayos lang na ganun ang isipin nito sa kanya. Ang mahalaga, maooperahan ng kanyang lola. Pinahid niya ang mga luhang lumandas mula sa mga mata niya. Pasakay na siya ng taxi upang bumalik sa hospital. Pagdating ni Shari ng hospital, tumatakbong pumasok siya roon para maibayad agad ang pera sa operasyon ng kanyang lola. Pinunasan niya ang mga luha at inayos ang sarili bago humarap sa tao. Medyo basa pa ang buhok niya dahil naligo siya sa bahay ni Arken bago umalis. Damang-dama niya pa rin ang balat nito sa kanya. Shari, pilit siyang umiti kay Kyla. Nandun pa si Sam, hindi pa ito nakakauwi. May pasok pa ito ngayon. Kamusta si Lola? Sumilip siya sa pinto ng ICU at nakita niyang natutulog ang Lola Rosario niya. Wala pa ring pagbabago. Pero nanggaling dito yung doktor ng lola mo at hinahanap ka. Pina-follow up niya yung operasyon ni Lola Rosario. Paliwanag ni Kyla sa kanya. May kinuha siya sa dalang sling bag. May pera na ako. Pwedeng maoperahan na si Lola. Nagliwanag naman ang mukha ng dalawa at tila nabunutan ng mabigat sa dibdib. Lumapit sa kanya ang kapatid niya at nagtanong ito sa kanya. Talaga ba ate? Gagaling na si Lola? Hinaplos niya ang mukha nito at nginitian ng matamis. Oo Sam, gagaling na si Lola. Kaya magdasal pa tayo na maging matagumpay ang operasyon ni Lola. Graduating na si Sam sa grade 6, kaya ayaw niya itong patigilin. Kahit minsan, hirap na siya sa trabaho. Dito muna kayo, pupuntahan ko lang ang doktor. Sasamahan na kita, Shari. Presenta ni Kyla. Pinaupo niya lang si Sam bago sila tumalikod. Mabilis namang naayos ang lahat sa kanyang lola. Basta talaga may pera, madali lang lahat. Pero kapag kapos, mamamatay ka na lang ng kahihintay kung kailan maghihimala. Ito ang buhay. Basta wala kang pera, wala ka ring silbi sa karamihan. Nakahiga sa hita niya si Sam. Natutulog ito habang naghihintay sila sa labas ng OR. Katabi rin nila si Kyla. Umuwi lang ito para maligo at nagluto ng makakain sa boarding house nito tsaka ulit bumalik dito. Hinawakan niyang ulo ni Sam. Sumandal siya sa puting pader at tsaka rin pumikit para magdasal. Ilang oras na ang lola niya sa loob ng operating room. Siya na lang ang gising at naghihintay ng may lalabas sa pintong nasa tapat nila. Halos mag-uumaga na at wala pa ring lumalabas. Nagdarasal pa rin siya para sa magandang resulta ng operasyon. Gumaling lang ang lola niya. Magsisipag talaga siya sa trabaho para mabili ang lahat ng kakailanganing gamot nito. Ilang oras pa ang lumipas, nakita niyang tumatakbong pumasok sa loob ng OR ang ilang nurse. Kinabahan siya. There was an emergency. Napaayos siya ng upo kung kaya't nagising si Sam. Bakit ate? Nakalabas na ba si Lola? Pupungas-pungas na anito. Sa gilid ng mata niya, nagising na rin si Kyla. Tumayo agad siya nang lumabas si Dr. Steven. Nagtanggal ito ng mask. Dok, kamusta pong lola ko? Maayos po ba ang operasyon niya? Nahirapan po ba ang lola ko, Dok?
Pero kinabahan siya nang hindi ito agad nagsalita. Tiningnan lang siya nito. Malungkot din ang mukha nito. Natakot siya hanggang sa unti-unti itong umiling. "We're sorry. We did our very best to save her. Hindi na kinaya ng puso ng Lola Rosario ang operasyon. I'm sorry, Miss Shari." Tulalang lumandas ang luha mula sa kanyang mata. Kahit maraming tao sa paligid niya, parang ang tahimik ng paligid. Kahit panay ang tapik ni Kyla sa balikat niya, parang hindi niya yun maramdaman. Tumitingin at umaalis pero parang hindi niya nakikita ang mga nagdaraan sa pasilyong yun. Hindi niya makuhang kausapin ng maayos ang nasa paligid niya. Bakit? Bakit hindi siya pinakinggan ng Diyos? Ginawa naman niya lahat. Ginawa niyang lahat para sa lola niya. Ngunit bakit nawala pa rin ang Lola Rosario niya? Kahit humagulgul pa si Shari, kahit ubusin pa nito ang tubig sa katawan, hindi na maibabalik ang kanyang lola. "Shari, magpahinga ka naman muna." Mahinang bulong ni Kyla na simula sa hospital hanggang dito sa bahay nila ay nasa tabi niya. Pati sa burol na dapat siyang gumagawa ng mga papeles, si Kyla ang nagpresentang tumulong. Hindi niya alam kung paanong uusad. Hindi niya alam kung saan ba magsisimula. "Ayos lang ako, Kyla." Nakaupo siya sa puting plastik na upuan na harap ng kabaong ng kanyang lola. Nakatitig siya sa larawan nito. Nakangiti ito roon. Kahit namumugto na ang mata niya, ay may bumubulwak pa ring luha mula roon. Hindi na ata nauubos ang lahat ng luha niya. Kahit mahapdi na ang mata niya at masakit ang ulo, walang tigil pa rin ang iyak niya. "Ate," unti-unti niyang nilingon si Sam na naroon sa tabi niya. Kagigising lang nito dahil alam niyang puyat din ito. Sino ba namang hindi? Ito ang pang-anim na gabi ng burol ng kanilang lola. At walang patid ang pakikiramay ng mga kapitbahay at malalapit na kaibigan ng kanyang Lola Rosario. "Nagugutom ka na ba? Kumain ka na at dito muna ako." Pinilit siyang umiti at pinunasan ng lumandas na luha sa kanyang pisngi. Tinitigan siya ni Sam tsaka ito yumakap sa kanya. Maya-maya pa, naramdaman niya ang pamamasa ng damit niya. Umiiyak ito ng tahimik. Hinagod niyang likuran ni Sam. "Huwag ka nang umiyak, Sam. Ayaw ng lola na umiiyak tayo. Malulungkot yun. Tahan na." Pagbibigay lakas niya rito kahit siya'y nangihina at lugmok na lugmok. "Nay, bakit mo naman kami iniwan, Nay?" Ngunit otomatiko siyang napalingon sa kalsada. May kotseng tumigil at iniluwa noon ang kanyang tita Trixie, ang tito Mandy niya at ang tito Carlos at tita Amanda. Iilan sa mga anak ng kanyang lola. Isa-isang umiyak ang mga ito habang palapit sa kabaong ng kanyang lola. Hinila niya si Sam at sinabing pumasok muna ng bahay. Umiiyak sina tita Amanda, tito Carlos at tito Mandy sa harap ng kabaong. Ngunit si tita Trixie niya, isang malakas na sampal ang iginawad nito sa kanya nang makalapit sa kinatatayuan niya. "Kasalanan mo ang lahat ng to, Shari. Hindi mamamatay ang nanay kung hindi dahil sa inyong magkapatid. Kahit kailan, mga salot kayo sa buhay namin. Alam mo bang inatake ng high blood ang tito mo nang malamang patay na si nanay? Nasa hospital siya ngayon dahil sa'yo." Tinulak siya nito ng malakas. Nadaganan niya ang round table sa likuran na ilang upuan. "Noon pa man, wala na kayong ginawa kundi magdala ng kamalasan sa pamilyang to." Lumapit itong muli. Pinilit niyang tumayo at humarang si Kyle at pilit itong inaawat. "Huwag naman po dito, tita Trixie. Igalang niyo naman ang libing ni Lola. Manahimik ka." Umataras na ang mga tao sa burol, kanya-kanyang layo upang hindi madamay. Kahit hirap, pinilit niyang tumayo, ngunit nahuli nito ang mahaba niyang buhok. Sinabunutan siya nito. Kahit sumigaw at magmakaawa siya, hindi ito nakikinig. Hanggang sa mahagip ng mga mata niya, ang itak na ginamit kanina sa pagkuha ng dahon ng saging na nakasandig sa tabi ng pader. Hinuli yun ni Shari. "Salot ho, tita? Sino ho ang salot sa atin, ha? Wala kayong pakialam kahit sinabi ko nang nasa hospital si Lola at kailangan ng tulong. Umangat lang ho kayo, pero akala ninyo kayo ng Diyos? Papatayin mo ko? Oo, tita. Papatayin kita kung hindi ka titigil. Ginawa ko lahat, pero isusumbat nyo pa rin sa akin ang nangyari. Kung sana nililingon nyo si Lola, sana buhay pa siya. Tapos ngayon kapag wala na iiyak kayo, mga wala kayong kwentang mga anak." Sigaw niya sa lahat ng mga anak ni Lola Rosario
habang nakatutok sa mga ito ang itak na hawak. Walang utang na loob. Lumayas kayo! Layas! Tita Trixie, wag naman pong ganyan. Pamangkin po ng asawa ninyo si Shari at Sam. Wala din po silang mapupuntahan kapag pinaalis nyo sila. Binalingan ng matabang babae si Kyla. Nasa pagitan kasi ito ni Shari at ng tita niya upang umawat. Sino ka ba? Umalis ka dyan! Halos lahat ng mga salita nito ay pasigaw. Ang mga tao sa burol, walang ni isang nagtatangkang umawat o tumulong. Si Kyla lang ang bukod tanging pilit pinipigilan ang nangyayaring gulo. Maging ang ibang mga anak ng Lola Rosario ni Shari, wala pa ring pakialam. Nakatitig lang ang mga ito. Lumayas kayo! Lumayas kayo! Muli na naman itong sigaw. Walang sagot mula kay Shari. Ibinaba niya ang hawak na patalim at tumalikod. Ginawa na niyang lahat. Kahit ang sarili niya ibinenta niya para lang maisalba ang lola niya. Pero sa huli, siya pa rin at kapatid niya ang masama. Masakit. Sobrang sakit na sarili mo mismong kapamilya ang gagawa sa ng ganito. Tahimik silang lumabas ni Sam. Dala ang mga pansariling gamit, backpack at isang maleta. Yung iba, hindi niya na pinagkaabalahang dalhin pa. Nangihina at may mga sugat din siyang natamo nang itulak siya ng kanyang tita Trixie. Ngunit kahit ganun pa man, nanatili siyang matapang. Ano? Hindi pa kayo alis? Bigla niyang nilingon ng tiya. Nasa tapat sila ng kabaong na dalawa ng kapatid niya. Nagpapaalam sa kanyang Lola Rosario. Aalis ho kami. Maghintay kayo. Nag-igting ang bagang niya. Pero dahil mahal na mahal nila ni Sam si Lola Rosario, mas pinili nilang magkapatid na umalis na lang dahil ayaw niyang kahit sa mga huling araw nito, makita nitong nag-aaway-away ang pamilya. Kahit sa huling pagkakataon man lang, makapagpaalam siya sa lola niya na walang ibang ginawa kundi mahalin silang magkapatid. Huwag na kayong babalik dahil wala kaming mga pamangkin na mga salot. Humiyaw na naman ito. Pahakbang na sila paalis nang siya'y matigilan. Lola Rosario. Nabaling ang atensyon ng lahat sa babaeng dumating. Nakaitim ito ng dress na above the knee. Napaka-sexy at maputi. Si Melissa. Umiiyak ito na palapit sa kabaong ng kanilang lola. Anak, nandito ka na. Lumapit agad si Tita Trixie sa anak nito. Pinasadahan siya ng pinsan. Alam niyang galit din ito sa klase ng titig. Saan kayo pupunta, Shari? Takang tanong nito nang mapansin ang dala nila ni Sam. Hayaan mo na sila, anak. Pinapalayas ko na sila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi mamamatay ang iyong Lola Rosario. At maho-hospital ang daddy mo. Mga walang utang na loob. Pero mami, wag mo silang isipin. Sige na, pumasok ka na muna sa bahay. Yung asawa mo, nasaan siya? Nasaan na nga po ko? Kailan ko pa sila makikita? Hindi niya na inalam kung anong isasagot ni Trixie. Hinila niya ang maleta. Huling sumulyap sa lola niya bago sila tumalikod ni Sam. Pinipigilan siya ni Kyla. Pero ito na rin kasi ang pinakamabuting magagawa niya para manatiling maayos ang burol ng kanyang lola. Sa boarding house ko na muna kayo siya habang naghahanap ng, wag na kay, napakarami na nang naitulong mo sa amin ni Sam. Simula nang ma-hospital hanggang sa maiburol ang lola. Tama na yun kay, maghahanap ako ng paraan, ako nang bahala. Ate, hinawakan ni Sam ang kamay niya nang biglang tumulo ang luha niya. Pagod, stress at bigat ng pakiramdam ay naghalo-halo na sa kanya. Pati ang mga tuhod niya parang bibigay na. Basta, tatawagan mo ko ha? Pupunta ako sa libing ni Lola. Pupunta kami ni Sam. Oo sige, mag-iingat kayo ha? Tango na lang ang nagawa niya. Niyaka pa siya ni Kyla. Palabas na rin sila ng highway. Pero habang palabas ng iskinita, sinundan pala sila ng Tita Trixie niya. Malakas na pagtulak ang nagpagulat at nagpasubsob sa kanya sa kalsada. Tama na po, tita. Dapat lang yan. Matapang ka, diba? Sige, ayan. Tita, tama na. Sinipa pa siya nito kahit nakahandusay sa kalsada. Hindi siya makabangon agad dahil sa bag na nasa likuran niya. Pilit itong inaawat ni Sam pero itunulak lang din ito ang kapatid niya. Mga salot! Pilit siyang umiwas para hindi matamaan ng malalaki nitong paa. Ngunit hindi niya magawa. Mariin at nasasaktan siyang nakapikit habang tinatanggap ang pananakit nito. Ngunit nagulat si Shari nang tumigil ang tiya niya sa ginagawa nito. Pagdilat niya,
May dalawang lalaking nakasuot ang nasa harapan nila. Nagulat pa siya nang lumapit si Arken at matalim itong nakatitig sa kanyang tita. Itinayo ng dalawang lalaki si Sam at inalalayan patungo sa dala ng mga itong sasakyan. Hindi niya alam kung bakit narito ito, baka dahil kay Melissa. Ngunit bakit sa kanya ito lumapit? Nakakatakot ang tingin nito. Madilim ang aura ni Arken habang tahimik na nakatitig sa tiya niya. Umatras ito palayo. Nakatitig lang ang tiya niya nang kunin ng mga kasama nito ang bag at ang kanyang maleta. Aatrasan na siya nang bigla siyang buhati ni Arken. Pinagbuksan sila ng pinto ng isa sa kasama nitong lalaki at dahan-dahan siyang inilapag sa loob ng sasakyan. Inalalayan siya nitong mabuti. Nasa likuran sila at nasa harap ang isang lalaki at ang kapatid niya. Pumunta tayo sa hospital. Dalaan mo. Utos nito nang maisara ang pinto. Ngunit hindi nakaligtas sa pandinig niya ang malulutong nitong pagmumura. Mahina yon pero mariin at galit na galit. Hindi alam ni Shari kung bakit hindi dumiretso si Arken sa burol. Alam naman siguro nito na nandun si Melissa. Malaki din ang ipinagtataka niya kung bakit parang hindi ito kilala ng tita Trixie niya. O sadyang hindi lang niya napansin. Dahil paanong hindi kung asawa si Arken ng anak nito. Imposible naman yata na hindi magkakilala ang mag-inlaw. Pero ano bang pakialam niya? Hindi naman niya problema ang problema ng iba. Dinala siya ni Arken sa isang pribadong hospital. Agad siyang inasikaso ng mga nurse at doktora. Nakahiga siya sa kama at ginagamot ang mga sugat sa katawan niya. Lalo na sa tuhod at magkabilang siko. Marami ang gasgas dahil sumadsad talaga siya sa simento kanina nang itulak siya ng kanyang tiya. Hindi na siya nasurpresa nang makita ang iba't ibang galos sa katawan. Habang kinakausap siya ng doktora, ay nakamasid lang sa kanya si Arken. Umalis lang ito kapag may kailangang pirmahan at nung magbabayad. Alam niyang mahal sa hospital na to, kaya pag nakapagtrabaho na ulit siya at maayos na ulit ang lahat, babayaran niya ito kahit paunti-unti lang. Hindi siya nito kinakausap hanggang sa bumalik na sila ulit sa sasakyan. Ang tansya niya, maghahating gabi na. Gusto niyang itanong kay Arken kung nasaan ang kapatid niya at ang kaninang gamit nilang sasakyan. Iba na kasi ang kotse na sinasakyan nila ngayon. Ang kaso ay nahihiya siyang magtanong dito. Kaya't hanggat kaya niyang manahimik, mananahimik na lang siya. Nakatunghay lang siya sa bintana nang marinig niyang may kausap si Arken. Hello? This is Arken. Oo. Gusto ko sanang dalhin mo ang kapatid ni Shari sa address na iti-text ko sa'yo. Yes, she's with me. Ako munang bahala. Salamat. Agad niya itong nilingon. Saan tayo pupunta? Sa penthouse. Sagot nito nang hindi lumilingon sa kanya. Seryoso ang mukha nito. Yung kapatid ko, nasaan siya? Makikita mo rin siya. Sagot nito na hindi man lang siya pinagkaabalahang tingnan. Si Lola, bukas na ang libing niya. Sabi ni Kyla, minamadali nila tita ang libing. Nabasag na naman ang kanyang boses. Unang sambit niya pa lang ng pangalan ng lola niya, rumaragasa at naninikip ang dibdib niya sa kirot. Nilingon siya nito at pinakatitigan. Pinalayas ka na ng mga tita mo, kaya hindi ka na pwedeng bumalik sa bahay ninyo. Hindi na siya nakasagot pa. Yung tingin at boses nito ay sapat na para maubusan siya ng maisasagot. Intimidating. He has that aura na magpapaurong kapag nakita mo siyang papasalubong sa'yo. Papalabas na sila ng elevator nang bigla siya nitong hawakan sa siko. Hindi niya kasi maiayos mailakad ang isang paa. Pero hindi niya ina-expect na hawakan siya nito. Hindi na lang siya kumibo kahit na parang nakuryente siya sa init ng kamay nito. Pumasok sila sa kwarto at inalalayan siya nito hanggang sa makaupo sa gilid ng kama. Tumayo ito sa harapan niya at itinaas niya ang ulo. When you need something, just tell me. Nasa kabilang kwarto lang ako. Mamaya rin nandito na si Sam. Magpahinga ka na. Maraming salamat, Arken. Ilang saglit siya nitong tiningnan, tsaka ito tumalikod at lumabas. Tinitigan niya ang pintong nilabasan nito. Hindi na tulad ng dati. Malamig na si Arken at nakakatakot. Mahal na mahal pa rin kita, Arken. Pero kailangan kong iwan ka nun dahil kay Melissa at sa anak ninyo. Kahit napakabigat sa akin, nagawa kitang saktan para lang layuan mo ko. Patawarin mo ko. Hindi niya napigilang sambitin yun sa hangin. Tumulo ng kusa ang mga luhang hindi niya namalayan. 2 taon na ang lumipas,
Pero kahit minsan, hindi nawala ang pagmamahal niya para rito. Kahit minsan, hindi nawala yun. "Why are you crying?" Ngunit bigla niyang binawi ang mabilis na luha nang mula sa likod niya ay nagsalita ito. Akala niya nakaalis na ito. "Hindi, wala to. Akala ko umalis ka na." Tumapat ito sa kanya, sa mismong harapan niya. "Stop crying. Hindi makakatulong ang pag-iyak mo para mawala ang problema." Ang mga luhang pilit tinutuyo ay mas bumuhos pa nga sa mga mata niya. Sunod-sunod itong napamura at hindi alam kung magwawala o sisigaw. Natatakot siya. Napayuko na lang siya para itago ang takot. Ngunit nabigla si Shari nang may malalaking bisig na yumakap sa kanya. "Please, enough." Mahina at puno ng pag-aalala nitong usal. Sa penthouse sila na malagi ng isang gabi. Kasama niya si Sam. Si Arken kinaumagahan na ito umuwi. Alam naman kasi niya na hindi ito pwedeng mamalagi. Kasama sila ng kapatid niya dahil may asawa at anak ito. At sa tuwing naiisip niya yon, parang libo-libong patalim ang tumatarak sa kanyang puso. Sobrang sakit, ngunit wala siyang ibang magagawa pa. Tulad ng sabi ni Arken sa kanya kagabi, inihatid sila ng kapatid niya sa sementeryo kinahapunan. Ito na ang bumili ng puti niyang dress at t-shirt na puti ng kapatid niya. Hindi sila pinabayaan nito kahit may sarili din itong buhay. Huli na rin naman ito at matapos nito, aalis na sila ng kapatid niya para hindi na sila makaabala. Kapag may pagkakataon, hihingi na lang din siya ng tawad kay Melissa. Naroon na sila sa sementeryong paglilibingan ng kanyang lola. Dumating sila doon at kasalukuyan ng binibindisyonan ang nakabukas na kabaong ng kanyang lola Rosario. Sa malayo pa lang, rinig na rinig niya ang malakas na iyak ng kanyang tita at tito. Nakita sila ni Kyla. Tinaas ni Kyla ang kamay nito na parang pinapalapit sila sa pwesto ng mga ito. Kinakabahan siya na natatakot na baka saktan lang ulit siya ni Tita Trixie. Si Arken nanatili lang sa loob ng sasakyan. Nakasuot ng puti ang lahat ng nandoon. Pero nang makita sila ng Tita Trixie niya, natahimik ito at matalim siyang tinitigan. Hinawakan niya ng maigi sa kamay si Sam. Lumapit pa sila ng kaunti para makita ang lola niya. Tingin niya hindi papayag ang tita niya, pero naramdaman niya ang pagtabi sa kanya ni Arken. Natatakot siya na baka pati si Melissa magalit sa kanya. Ngunit parang hindi niya nakita ang pinsan sa libing. Imposibleng wala dahil kahapon ni nasa burol ito. Tapos ngayon wala ito. Kahit galit ang mga tiyuhin niya, hinayaan lamang niya ang mga ito. Bumibigat na naman ang kanyang pakiramdam. Iiwan na sila ng tuluyan ng kanyang lola. Inakbayan niya si Sam at niyakap. Tahimik siyang umiyak. Tahimik nilang inihatid sa huling hantungan ang lolang pinakamamahal nila. Hanggang sa matapos ang libing at magsialisa ng mga tao. Ang tanging naiwan lang ay sila, sina Tita Trixie niya at Tito Mandy. Nauna na ang iba at yung panganay ng lola niya na asawa ni Tita Trixie ay nasa hospital pa rin daw hanggang ngayon at mukhang nandoon si Melissa. Hindi niya alam kung bakit nandito pa sila. Tahimik lang siya, hawak sa kamay si Samuel. Pinapanood na matapos ang pagsemento sa lapida ng kanyang lola. "Shari?" Napatingin siya kay Tito Mandy nang tawagin siya nito. Pangalawa ito sa magkakapatid. Maging si Arken at Kyla ay napatingin din. Pero si Tita Trixie niya nakatayo lang at nakatingin sa nagsesemento. "Napag-usapan naming magkakapatid na ibenta na ang bahay ni nanay." Panimula nito, nanlaki ang mata niya sa gulat. "Ha? Bakit po? Kay lola po ang bahay na yun, tito. Pamana po yun ng lolo." "Kay kuya nakapangalan ng lupa at bahay na yun. At dahil hindi magandang nangyari doon, kaya pumayag na rin si kuya." "Pero tito, yun lang po ang bahay namin. Wala po kaming mapupuntahan ni Sam. Wala na po si mama at papa. Kayo na lang ang tanging pamilya na." "Wala kaming pakialam kahit magpalaboy-laboy pa kayo, Shari. Dahil kung hindi sana paglalandi ang inuna mo, sana buhay pa si nanay." Biglang sabi ni Tita Trixie sa kanya. Inuna kasi ang kalandian kaysa ang alagaan ng nanay. Nanginginig ang labi niya. Naiiyak na naman siya. Hahayaan niya lang ang pang-aalipusta ng mga ito, basta wag lang ibenta ang bahay. Dahil kung mawawala ang bahay sa kanila, saan na lang sila titira? "Tito, nakikiusap po ko sa inyo. Wala po kaming matitirahan ni Sam. Huwag niyo naman pong ibenta ang bahay. Kung gusto niyo po, magbabayad na lang po ko sa inyo. Babayaran ko po buwan-buwan. Ipapadala ko po sa inyo.
Huwag lamang pumawala ang bahay. Mahalaga po yun kay Lola. Biglang tumayo ang Tita Trixie niya at galit na naman. Ang gusto namin, umalis ka na. At wag na wag mo nang ipakita yung pagmumukha mo. Kunin mo na ang mga gamit ninyo. O kaya susunugin ko't itatapon namin yon. Malandi ka talaga. Manang-mana ka sa ina mo. Nanggigigil ito at parang gusto na naman siyang saktan. Napalakas ang boses nito. Kaya maging iyong mga tao sa sementeryo napapatingin sa kanila. Tama na ate, halika na. Yaya dito ni Tito Mandy. Inakay nito papaalis ang Tita Trixie niya. Pero matalim pa rin ang tingin sa kanya. Mga agaw ka. Pinsan mo pero inagawan mo. Napakalandi mo. Kahit gustuhin niyang magsalita, minabuti niyang tumahimik na lang at idaan sa luha lahat. Pinupunit nila ng pino ang pagkatao niya. Ang buong pagkatao niya sa harap ng ibang tao. Sa harap ni Kyla, ni Sam at ni Arken. Lahat ng pinangarap niya para sa lola at sa kapatid niya, gumuho lahat yun. Bagsak na bagsak. Umalis lang sila saglit na akala niya pagkatapos ng libing, makakabalik na sila sa bahay ng kanyang lola. Yun pala wala na siyang babalikan pa. Paano na sila ng kapatid niya? Halika na Sam. Hinawakan niya sa kamay ang kapatid niya. Saan tayo ngayon pupunta ate? Hindi siya sumagot. Hindi niya din alam. Siya, sa boarding house na lang kaya kayo tumuloy. Sa akin sila sasama. Baritonong tinig nito na pumuno sa kanyang tenga. Ngayon lang nagsalita si Arken. Salamat Arken pero kaya na namin. Sasama kayo sa akin. Sa ayaw o sa gusto mo Shari. Walang ibang nagawa si Shari kundi ang magpatianod sa gusto ni Arken. Dahil naawa siya sa kapatid niya. Bata pa ito para maranasan ang lahat ng problema. At hapon na rin, wala din siyang pera para mag-ukupa ng apartment or hotel. Dahil lahat ng pera na nasa kanya mula sa burol ay ibinigay niya na sa mga tito at tita niya. Baka kasi maging dahilan pa yun para tuluyan siyang isumpa ng mga ito. Habang umuusad ang sinasakyan nilang kotse, napansin niya na parang sa ibang rutang dinadaanan nila at hindi sa penthouse. Hindi niya na maiwasang lingunin nito at tanungin. Saan tayo pupunta? Sa mansyon. Nagtaka naman siya. Wala kasi itong nabanggit tungkol doon. Akala niya nga sa penthouse pa rin sila nito tutuloy. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Arken sa kanya at sa kapatid niya. Pero parang iniisip niya palang ay kakaiba na. Lalo na at asawa ito ng pinsan niya. Napakarami ng kasalanan niya kay Melissa. Pero kapag nakabangon siya, aalis na sila sa poder ni Arken. Babayaran niya ito kapag nagkapera siya sa lahat ng mga naitulong nito sa kanilang magkapatid. Hindi na siya sumagot pa at natahimik na lamang hanggang pumasok ang sasakyan sa isang eksklusibong subdivision. Mararangyang bahay ang lumanda sa paningin niya. Halata na may kaya lang ang nakaka-afford sa ganitong klase ng mga bahay. Pumasok sila sa isang malaking gate at sa loob, isang napakalawak na hardin ang bumungad sa mga mata niya. Ang ganda, literal na mansyon. May lumabas na mga naka-uniforming puting blouse at itim na pantalon na mga babae. Isang matanda't dalawang sa tingin niya, kaidaran niya lamang. Magandang gabi Sir Arken. Unang bumati ang matanda, ngunit tumangulang si Arken at hindi sumagot. Pero parang sanay naman ang mga ito sa amo. Nalipat ang tingin ng mga ito sa kanya at kay Sam. Mahigpit ang kapit ng kapatid niya sa kamay niya. Bahagyang umiti yung matanda sa kanya. Naalala niya ang kanyang lola Rosario. Namimiss niya ang kanyang lola. Pero yung dalawang kasama nito, parang pinagtaasan lang siya ng kilay. Manang, siya si Shari, and this young man is Samuel. Nilinis niyo na ba yung kwarto nila? Medyo nakahinga siya ng maluwag nang marinig niyang magkahiwalay sila ng kwarto. Natatakot lang siya sa mga posibilidad na baka ang pagtira nila dito, pansamantalay may bayad, hindi pera kundi katawan niya. Maayos at malinis na Sir Arken, sagot noong isang babae. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis kay Arken. Nagpapakyut ba to? Mukhang timang. Tiningnan lang ito ng lalaking katabi niya. Manang, paredy ng dinner. Utos nito, sabay pasok sa loob. Nilingon siya ng tinawag nitong Manang. Ikaw pala si Shari. Halika, pumasok na tayo't baka nagugutom na kayo. Nakangiting ani Manang. Kahit papaano, may mabait dito. Hindi lang siya sigurado doon sa dalawa na nahuli niya pang umirap sa kanya pagkatapos pasadahan ng mapanuring tingin.
Mas maganda sa loob ng mansyon. Ang grande, pinaghalong Spanish at Filipino style ang disenyo ng bahay. Hindi niya alam na ganito pala kayaman si Arken. Nanliit siya dahil ang akala niya noon isang construction worker lang ito. Pero kahit pa, minahal niya ng sobra si Arken. Pero dahil kay Melissa, kailangan niyang sirain ang sarili para lumayo ito sa kanya. Nagsisisi siya ngunit tapos na rin yun at hindi na maibabalik pa. Yung trato nito sa kanya noon ay parang prinsesa. Pero kung tutuusin, malahari pala ito sa totoong buhay. Ate, ang yaman ni Kuya Arken, no? Shh, huwag kang maingay, Sam. Dinala muna sila sa tinatawag nilang entertainment room ni Manang habang naghahanda ng hapunan ng mga ito. May malaking flat screen TV doon. May nakahang na whiteboard dahil may projector na nakasabit sa kisame. Talagang literal na sinihan. Sa gilid ay may 2 istante na naglalaman ng mga DVD. Siguro mga pelikula yun. Nanood lang sila ng TV hanggang tawagin silang 2 ni Sam noong isang mas batang babae. Dama niya talaga ang hindi siya nito gusto pero binaliwala niya na lamang. Pagpasok nila sa malaking dining room, naroon na si Arken, sitting at the center. Tahimik silang naghapunan. Maraming nakahain na pagkain. Kung baga sa kanila, handaan na ang dating. Nagsasayang ba ng ulam ang mga ito? Hindi naman ito mauubos lahat. Naunang tumayo si Arken. Siguro babalik na sa kwarto. Nakapagpalit na ito ng damit dahil nakaitim na rin itong v-neck shirt at itim na jeans. Mukhang wala na naman itong balak na siya'y kausapin. Sumunod na rin sila ni Sam pagkatapos. Tinanong niya kay Manang kung saan ang kwarto nila ni Sam. Hinatid sila nito roon. Malaki rin ang kwarto niya. Magkatabi ang silid nila ni Sam. Pwede namang silang 2 ng kapatid niya sa iisang kama. Pero iyon daw ang nais ni Arken. Hindi na lang siya nagkomento. Inayos niya muna si Sam sa silid nito bago dumiretso dito. Puti at light brown ang kulay ng silid niya. May malaking kama na may kulay peach na kobre kama. May aircon at ilang kagamitan. Halos kumpleto lahat dito. Lumapit siya sa closet kung may laman. Nagulat pa siya dahil puro mga bagong damit na pambabae ang naroon. Kumuha siya ng t-shirt at pajama dahil gusto niyang maligo. Habang nagsha-shower, iniisip niya kung anong gagawin nila dito. Babalik na lang siguro siya sa trabaho sa department store. Gusto niyang makaipon. Hindi pwedeng umasa lang sila kay Arken. Kaya bukas, sasabihin niya sa lalaking yun na babalik siya sa trabaho. Siguro naman na hindi siya nito pagbabawalan. Pupuntahan din niya ang school ni Sam dahil napakalayo kasi ng lugar na to sa kung saan sila nakatira dati. Maghahanap siya ng pwedeng malapitan ng kapatid niya. Total, ilang buwan na lang, graduation na ng kapatid niya. Hindi niya nadala ang mga damit. Naiwan pala niya sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang kulay puti na tuwalya at binalot sa katawan niya. Piniga niya na lang ang mahabang buhok at iginilid para hindi tumulo. Pero paglabas niya ng banyo, nanigas na lang siya sa kinatatayuan niya. Arken? Nasa loob ng kwarto niya ang lalaki. Naabutan niya ito nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang damit niya. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, ang kapatid mo'y wala na sa mansyon. Bigla siyang nagulantang. Tumakbo siya palabas patungo sa silid ng kapatid niya. Ngunit malinis yun at walang bakas ni Sam sa kahit saang sulok ng kwarto. Bumalik siya sa loob ng silid niya at naroon lang si Arken. Prenting kalmadong nakaupo sa gilid ng kama. Gusto niyang sumigaw at magwala pero hindi niya magawa. Saan mo dinala si Sam? Nanginginig ang labi niya sa galit. Ibabalik ko rin siya, but for now, gusto kong maramdaman mo kung anong pakiramdam ng masaktan Shari. Malamig nitong turan. Natuod na lamang siya sa kinatatayuan niya. Dinaanan lang siya nito na para lang siyang estatwa na nakadisplay. Wala siyang nagawa kundi umiyak na naman. Hanggang kailan siya iiyak ng ganito? Hanggang kailan siya pasasakitan sa pananakit niya sa puso nito? Hindi niya yun kagustuhan. Pero no choice siya noon kundi ang magkunyaring may katabi sa kama na ibang lalaki upang kamuhian siya nito. Pero hindi nito alam. Doble-doble ang sakit na nararamdaman niya noon. Hindi niya yun gusto. Napakabilis ng mga araw. 1 buwan na si Shari sa mansyon ni Arken at 1 buwan na rin ang hindi niya nakita ang kapatid niya, pati na ang kanyang lola. Halos gabi-gabi, umiiyak siya. Pero kalaunan, unti-unti niyang tinatanggap lahat. Nangako naman sa kanya si Arken na magkikita sila ni Sam. Hindi lang niya alam kung nasaan ang kapatid niya,
kung saan ito dinala ni Arken. Alam niya na kasama ito sa paghihiganti nito dahil sa pananakit niya rito. Pero sobra-sobra naman yata. At hindi na makatarungan. Araw-araw wala si Arken. Ano pa bang aasahan niya? May pamilya ito kaya syempre ang labas ay kabit siya nito. Para usan, isang tagapagpainit sa tuwing naboboring ito. Hindi pa ba ito kontento kay Melissa? Kailangang pati siya. Gustuhin man niyang umalis, hindi rin pwede dahil tanging si Arken lamang ang nakakaalam kung nasaan si Samuel. Hanggang kailan ba siya dito? Hindi niya alam. Habang pababa siya sa hagdan, nakita niya si Manang na may dalang tray na may lamang kape at slice ng chocolate cake. Dali-dali siyang lumapit rito. Manang, para kay Arken po ba yan? Oo, iha. Dadalhin ko lang sa library niya. Gusto mo ba? Ikukuha kita pagkatapos. Pwede po bang ako na lang pong magdala niyan? Sigurado ka, mabilis lang naman to. Okay lang po, may sasabihin din po ako sa kanya. Ganun ba? O sige heto. Inabot nito ang tray sa kanya. Hinanap niya ang library nito. Kumatok muna siya, tsaka binuksan ang pinto. Pero hindi man lang ito tumingin sa kanya. Seryoso itong nakatingin sa laptop. Napakagwapo nito. Kahit simpleng v-neck shirt lang ang suot nito, nakaka-intimidate nitong tingnan. Lumapit siya at inilapag sa gilid nito ang meriendang dala niya. Finally, tiningnan din siya nito. Pero segundo lang at binalik ulit sa laptop ang mata nito. Thank you. Nito. Inilagay niya ang mga kamay niya sa likuran. Kinakabahan siya. She felt like a teenager asking for a permission for a gimmick. Arken? Baka pwede na akong bumalik sa trabaho. Mabilis itong tumingin sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay. Parang hindi maganda sa pandinig nito ang kanyang sinabi. Why? You don't have to. Just tell me what you need and I'll give it to you. Iritasyon naman ang bumalot sa kanya. Alam niyang kaya nito pero ayaw niya. Mas mabuti pang paghirapan niya ang gusto niyang bilhin. Isa pa, napakarami niya ng utang dito. Hindi ko naman matatanggap yun. Kailangan ko ring makaipon para sa amin ng kapatid ko. Hindi habang buhay ay narito ka, Arken. May sariling buhay din ako. Saan? Sa department store? Hindi pwede. Nagpantig naman ang tenga niya sa pagmumura nito. Malaking bagay ba iyong hinihiling niya? Maayos naman ang trabaho ko sa department store. Kaya gusto kong ipagpatuloy. Ayoko. Hindi mo kasi naiintindihan. I said no. Hindi ako pumapayag. Mananatili ka sa bahay na to hanggat gusto ko, Shari. Naiintindihan mo? Napaigtad siya sa gulat. Binagsak pa nito ang kamay nito sa mesa. Medyo malakas yun. Naiiyak siya hindi dahil sa hindi ito pumayag o sa gulat, kundi sa pagsigaw nito. Sinigawan siya ni Arken. Napalunok siya at pinilit na hindi umagos ang luha. Nagbabadya na iyong tumulo. Okay. Tumalikod agad siya at tinungo ang pinto. Lumabas siya ng library at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Tinawag pa siya ni Manang pero hindi niya ito inintindi. Sobrang nasasaktan talaga siya. She deserved this, right? Dahil sinaktan niya ito noon. Dapat lang ito sa kanya. Oo, tama. Dapat lang dahil sa ginawa niya rito noon. Hindi na namalaya ni Shari na nakalayo na siya ng paglalakad. Makulimlim ang paligid. Nagbabadya ang pag-ulan. Pero hindi niya yun inalintana. Maglalakad-lakad na lang muna siya para kahit papaano. Humupa ang nararamdamang sakit. Dahil kapag nasa mansyon, baka umiyak lang siya ng maghapon. Narating ni Shari ang gate ng subdivision. Nagpa siya siyang lumabas doon para naman kahit saglit makalayo sa lugar na ito. Maglalakad-lakad siya. Babalik din naman siya dahil hindi siya pwedeng umalis. Hawak ni Arken si Sam kaya hindi siya basta-basta makakalayo sa taong yun. Shari? Ngunit bigla siyang napalingon sa pamilyar na tinig na tumawag sa kanya. Melissa, ikaw pala. Bumaba ito ng sasakyan. Kung hindi siya nagkakamali, yun din ang sasakyan na gamit ng mami nito sa burol ng kanyang lola. Mami! Nakita niya ang anak nito, batang babae, kamukha ni Melissa. Sandali lang, sweetie. Saglit nitong binalingan ng bata sa loob ng sasakyan. Pwede ba tayong mag-usap? Maganda ito pero payat na hindi gaya noon na napakaganda ng katawan. Halata rin ang nangingitim nitong eyebags. Napadpad sila sa isang park. Sumakay siya sa sasakyan nito. Malapit lang sa subdivision yun. Salamat. Anya nang iabot nito
ang inuming binili nito sa 7-Eleven sa tapat ng park. Kamusta ka na? Pasensya na nga pala sa inasal ni Mami. Alam mo naman yun. Hindi siya kumibo. Siya? Diba sinabi ko sa'yo noon na hiwalayan mo si Arken para sa magiging anak namin? Tumango siya at wala pa ring sagot. Siya si Lixie. Magtatatlong taon na sa susunod na buwan. At napakasaya ko dahil kumpleto na kami. Mahal na mahal siya ni Arken. Mahal na mahal niya kami. Umiiyak si Melissa. Sorry, napakasaya ko lang dahil ibinigay mo sa akin si Arken at patawarin mo ko. Para saan? Ang bigat ng kanyang pakiramdam, parang sumisikip ang kanyang dibdib. Kasi nagparaya ka para sa amin ni Trixie. Hindi niya maintindihan, parang hindi ito totoong masaya. Pero sa isiping binabahay siya ni Arken habang may pamilya ito, ay parang nadudurog ang kanyang puso. Pero hindi niya masabi rito dahil siguradong hindi niya na makikita si Sam kapag nalaman ni Melissa ang ginagawa ni Arken. Na niloloko ito ng asawa nito. Siya pa nga ang kabit nito. Bakit ito nangyayari sa kanya? Ano ba ang napakalaking kasalanan niya sa Diyos para mangyari ito? Uminom siya ng kape na nasa cup nang bigla na lamang siyang maduwal. Shari, are you okay? Hindi niya na ito masagot dahil sa tuloy-tuloy na pagduduwal niya. Halos pati mga laman sa loob, maisukan niya na palabas. Hanggang sa makauwi si Shari ng bahay, si Melissa at ang anak nito ang nasa isipan niya. Mag-asawa na nga talaga sila ni Arken, pero paano ang mga gabi na magkasama sila at lagi nitong sinasambit na mahal siya nito? Lahat ba ng mga ipinaparamdam sa kanya ni Arken hindi totoo? Lahat ba ng mga naririnig at mga sinasabi nito puro kasinungalingan? Mahal na mahal niya si Arken, kaya nang magsabi ito na mahal siya nito at kaya nito itinago si Sam para makasama siya at hindi siya iwan. Naniwala siya at mahal na mahal din niya si Arken. Pero nang makita niya ang bata na anak ni Melissa, sobra siyang na-guilty na hinahayaan niyang maging kabit ni Arken para sa sariling kaligayahan. May batang nagdurusa dahil sa kanya, sa kahibangan niya. Natigil sa paghakbang si Shari nang marinig niyang tila may kausap si Arken. Nang gagaling iyon sa banyo, nilingon niya ang alarm clock at eksaktong 6:00 na ng gabi. Nang mapabaling siya sa banyo, manaka-naka niyang naririnig ang boses ni Arken. At parang nakikipagtalo sa telepono. Nagtaka siya kaya lumapit siya sa pinto ng CR. Kakatukin niya sana ito pero papalapit pa lang siya tsaka naman ito lumabas. Nagulat pa ito nang siya'y makita. You're here. Akala ko kung saan ka na pumunta, baby. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit na para bang ang tagal niyang nawala. Tsaka siya nito hinalikan sa noo. Napabuntong hininga siya. Ayaw niya munang isipin ang tungkol kay Melissa at sa kanilang napag-usapan. Sa isipan pa lang kasi nalalayuan niya si Arken, parang pinupunit ang kanyang puso sa ikalawang pagkakataon. Narinig kong may kasagutan ka sa phone mo. Are you okay? Hinawakan niya ang pisngi nito. Don't worry, it's about business. Come, let's take a shower. At saka itong umisi sa kanya. Nabura ang pag-aalala niya dahil sa pilyong ngiti nito. Hindi na talaga siya sigurado sa lahat. Oo, alam niyang may asawa ito, pero umasa siya na baka wala naman dahil lagi naman itong umuwi sa kanya. Pero kasi kanina, nakausap niya na si Melissa at totoo nga na mag-asawa sila ni Arken. Nagbibihis sa walk-in closet si Arken nang tumunog ang cellphone nito. Nasa ibabaw iyon ng kama at kinuha niya. Balak niyang dalhin rito at baka importante. Ngunit hindi sinasadyang tinignan niya ang screen at nabato siya sa kinatatayuan niya. Melissa's calling. Napaawang ang kanyang labi. Kinakabahan siya. Si Melissa ba ito na pinsan niya? Wala sa sariling sinagot niya ang tawag at halos suminto ang paghinga niya sa sobrang kabang naramdaman niya. Good evening, babe. I just wanna remind you ha, pumunta ka sa party next week. Wait, have you already received the invitation? Miss you so much, babe. Bakit hindi mo ko sinundo sa airport last time? Hinintay kita doon with our baby, pero hindi ka dumating. Hinahanap ka ng anak natin, babe. Are you there? Hindi niya nakinaya at pinatay niya agad ang tawag. Parang may isang bombang sumabog at hindi siya makagalaw sa pwesto. Si Melissa ngayon, na nakitang kanyang lalamunan. May gumuhit na sakit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng phone ni Arken na hawak niya pa rin.
Alam kong nandyan ang pinsan ko. That's why you ended my call. Okay, I understand babe. I love you. Alam niya? Bakit hindi siya nito kinukumpronta kanina? Nag-usap sila kanina. Bakit hindi siya nito sinabunutan o ano? Bakit hindi siya nito binulyawan kung alam naman pala nito? Napahawak siya sa dibdib. Napaupo sa gilid ng kama. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para maiwasang umiyak ng malakas. Alam niya, anytime soon, she will burst out. At nasa kwarto pa si Arken. Binaba nito ang cellphone nito sa kama at lumabas ng kwarto nito. Malalaking hakbang ang ginawa niya, papunta sa dating kwarto. Nilock niya ang pinto at pumunta sa banyo. Doon niya na pinakawalan ng naipong luha. Napahawak siya sa dibdib habang umiiyak at pagkatapos ng ilang minuto, naghilamos siya at inayos ang sarili. Naglagay siya ng kaunting powder para hindi magmukhang maputla at umiyak siya. Tinapangan niya ang sarili. Mahal siya ni Arken. Sabi nito mahal siya nito. Mahal na mahal din niya si Arken. Sa kanya naman dapat ito noon. Siya ang nauna. Nagpaubaya na lang siya noon kay Melissa pero ngayon, ilalaban niya si Arken. Dahil mahal na mahal niya ito. Iha, okay ka lang ba? Bakit parang maputla ka? Dahan-dahan siyang lumingon kay Manang. Naghihiwa siya ng gulay at nagbabalat naman ito. Pinilit niyang iwaksi ang pinag-usapan nila kahapon ni Melissa. Ayaw niya nang isipin. Kanina pa sila nagkukwentuhan pero bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit niyang baliwalain yon dahil alam niyang kakaisip niya lang yun kay Melissa. Kaya siya nai-stress. Hindi niya sasabihin kay Arken na alam niya na ang lahat. Dahil hanggat mahal siya nito, wala siyang dapat isipin kahit pagiging selfish pa iyon. Okay lang po ko, siguro kulang lang po ko sa tulog. Mabuti pa siguro, matulog at magpahinga ka muna iha. Ang putla mo kasi. Pumunta kaya tayo ng doktor, magpa-check up ka. Pag-aalala ni Manang, wala po to, ayos lang po talaga ako Manang. Tumawa pa siya ng mahina para mawala ang pag-aalala ni Manang. Tumayo pa siya para kumuha ng tasa, pero parang nagdilim ang paningin niya at natumba. Mabuti na lang at napakapit agad siya sa edge ng mesa. Napatayo't dumalo sa kanya si Manang. Ma'am Shari, okay lang po ba kayo? Muntik ka nang himatayin. Ang mabuti pa'y pumunta na tayo ng hospital. Hinawakan niya sa braso si Manang. Huwag po Manang, kaunting pahinga lang po to. Hindi na po kailangan ng hospital pa. Bumuntong hininga na lang si Manang at wala nang nagawa pa. Hinatid na lang siya nito sa kwarto ni Arken at pinatulog. Siguro sa sobrang pag-aalala niya, nakatulog din agad siya. Siguro sa sobrang pag-iisip niya lang ito. Nagising na lang siya na may nakadagan sa kanya. Napangiti na lang siya nang makita na nakayakap sa kanya si Arken. Nakapalupot ang braso nito sa kanya at nakasubsob ang mukha nito sa leeg niya. Nang maramdaman nitong gumalaw siya, dumilat naman ito. Mukhang hindi naman ito tulog. Napahaba ba ang tulog niya kaya ito nandito? Tiningnan niya ang orasan, mag-aalas 3 na ng hapon. Ang aga naman ito. Kadalasan ay mga 8 PM pa ito uuwi dahil kay Melissa. Kumikirot ang puso niya sa tuwing maaalalang kabit lang pala siya. Pero diba kung mahal mo'y gagawin mo lahat kahit mali, hindi na talaga tama ang mga pumapasok sa isip niya. Para na siyang napakadesperadang babae. How's your feeling? Nahihilo ka pa ba? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa hospital baby. Ani Arken, bakit naman ang aga mong umuwi? Tumatawag ako sa'yo kanina. Hindi mo sinasagot, kaya tinawagan ko si Manang para hanapin ka. Pero sabi ni Manang, nahilo ka daw kanina kaya natulog ka. Umuwi agad ako. Anong oras kang umuwi? 1 PM. Past 1? At mag-aalas 4 na. Ang haba pala ng tinulog niya. Napabangon siya agad. Magluluto pa siya ng hapunan nila. Kahit ayaw nitong tumutulong siya, pero masaya siya sa pagluluto, kaya pinayagan na siya nito. Pumasok siya sa banyo para maghilamos. Nagmamadali ang kanyang pagkilos. Hindi niya naman intensyon kasi na matulog ng mahaba. Sabi niya idlip lang. Napasarap yata ang tulog niya. Nagpupunas pa siya ng mukha ng bimpo nang makita niyang nakaupo na sa gilid ng kama si Arken. Nakatitig ito sa kanya. Naalala na naman niyang patungkol kay Melissa. Bakit ganun? Ang bigat sa dibdib. Binaba niya ang bimpo at lumapit siya rito. Umupo siya sa kandungan nito at pinulupot niya ang mga braso sa leeg nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayaw niyang mawala ito sa kanya at ilalaban niya ito.
Naramdaman niya na lang ang paghagod nito sa likuran niya. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Is there something wrong, baby? Marahan itong tanong. Yung tono ng boses nito may pag-aalala at kaunting takot. Hinigpitan niya pa ang yakap dito. Suddenly, parang gusto niyang umiyak. Nanubig bigla ang mata niya. Hindi niya mapigilan ng emosyon. Mahal na mahal kita, Arken. Ang sweet ngayon ng baby ko ah. Anong nakain mo? Magpapabili ako ng marami para may stock ka. Natatawa nitong sabi. Tinignan niya ito at pinalo ng mahina sa balikat. Natawa siya pero nang makita nitong nagpupunas siya ng mata, napalitan ng pag-aalala ang mukha nito. Pinunasan nito ang gilid ng mata niya. Bakit ka umiiyak, baby? May masakit ba sa'yo? Pumunta na tayo ng hospital. Ngumiti na lang siya at hinalikan ito sa labi. Sira, okay lang ako. Huwag kang ang OA. Masaya lang ako kasi nandito ka na ng ganito kaaga. Are you sure? You're okay? Baka tinatago mo lang sa akin, baby, ha? Magwawala talaga ako pag may sumakit sa'yo. O baka naman nasusobrahan ka lang sa making love. Nanlaki ang mata niya. Piningot niya ang tenga nito. Sira ka talaga, Arken. Anong pinagsasasabi mo? Baka lang kasi gabi-gabi tayong puyat tapos meron pa sa umaga. O baka napapagod ka lang kaya papayagan kitang mag-rest. Pero one night lang ha, baby? Sira. Piningot niya ulit ito pero sa ilong na. Pinanggigilan niya pa iyon at sabay silang tumawa. At narealize niya kung paano siya kung wala ito sa buhay niya. Hindi niya kakayanin. Kinabukasan, pinadala sa kanya ni Arken ng isang malaking kahon. Nang tingnan niya, isang maganda at eleganteng gown. It's just a simple black off-shoulder dress na hapit sa kurban ng katawan niya. But it was so classy. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, bumaba na agad siya. Ang sabi ni Manang, naghihintay na sa baba si Arken. Naglagay lang naman siya ng light makeup and red lipstick. Pagbaba pa lang niya, ay nakatingala na agad sa kanya si Arken. His lips were parted a bit. Kinakabahan din siya. Sinalubong siya nito sa hagdan at biglang hinapit sa bewang. Tinitigan siya nito ng malagkit. Nginitian naman niya ito. Pwede bang wag na tayong tumuloy? Doon na lang tayo sa kwarto ko. You're so beautiful, baby ko. Natawa na lang siya at piningot ito sa ilong. Shh! Umalis na tayo, Arken, at mamaya ka na humirit. Okay, sige, basta hindi tayo magtatagal dun ha. Habang nagdadrive, nakahawak sa kamay niya si Arken. He is so clingy at gustong-gusto niya yun. Palagi itong nakaalalay sa kanya at nakahapit sa kanyang bewang. Kaya pagdating nila sa venue, maraming napatingin sa kanila. Bukod sa kilala si Arken, hindi maikakailang angat ang itsura nito. Maraming kadalagahan ang napapatingin sa gawin ni Arken at nagsiselos siya. Kasi naman kung makatingin, parang wala siya sa tabi nito na hapit siya sa kanyang bewang. Sobrang nakadikit na nga ito sa kanya. Pero itong mga babaeng to, walang habas kung makatitig. Marami ring lumalapit kay Arken. They were all wearing suit at very formal. Sa tingin niya, ay mga may-ari din ito ng mga kumpanya. Hanggang sa may lumapit na medyo may edad na lalaki kay Arken. Nakipagkamay ito kay Arken. Arken, I'm glad na naka-attend ka ngayong taon. And you have a very beautiful date. Nilipat sa kanyang tingin ng lalaki at nginitian pa siya nito. Nginitian niya rin ito ng bahagya. Pero naramdaman na lang niya ang paghigpit ng hawak sa bewang ni Arken. Nice see you again, Mr. Losho. But this lady beside me is my girlfriend. So stop staring at her. I don't like it. Okay. I'm sorry. I didn't intended to. Just enjoy the party. Nakangiting umalis ang lalaki pero nakasimangot ang mukha ng katabi niya. Sa lubong ang kilay at mariin ang pagkakalapat ng labi. Narinig niya pa itong napamura. Hinatak siya nito at dinala sa lamesang nakalaan sa kanila. Calm down please. Sa tingin niya ay uminit talaga ang ulo nito. Pinaghila siya nito ng upuan. As long as there are men staring at you, I can't, baby. Mariin itong sabi. Bahagya siyang tawa. Pero nang paupo na ito, may tumawag rito. Tiningnan siya nito na parang nagtatanong. Nginitian niya na lamang ito't tumango. Pupunta lang ako sa CR. Hinalikan siya nito sa noo. Babalik din ako agad. Nginitian niya na lang ito at tumayo para hanapin ng CR sa venue. Hindi naman siya nahirapan dahil may nakita pa siyang mga babaeng lumalabas doon. Pumasok siya sa CR at nag-retouch ng kaunti.
She was too busy with her clutch nang marinig niya ang paglock ng pinto. Napatingin siya agad sa gawin ng pinto. Melissa? Napaawang siya nang makita ang kanyang pinsan. She's so sexy, pero ang nakaagaw ng atensyon niya ay ang titig nito. Seryoso ang mukha nito. We need to talk, Shari. Melissa? Alam kong nakatira ka sa aking malapit ng maging asawa at gusto kong umalis ka. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makaganti sa'yo. Ayoko nang makasama ka pa niya sa bahay niya. So sinasabi ko sa'yo, Shari, ikaw na ang umalis sa bahay. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pinigilan ko ang sarili kong wag sabihin sa'yo. Nagawa ko pa nung una, pero ngayon hindi ko na kaya. Ano? Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Humakbang ito papalapit sa kanya. I am Arken's soon-to-be wife, Shari. He is not serious about you. Gumaganti lang siya sa'yo. I'm giving you a favor. Leave him bago ka pa malugmok sa kahihiyan. Nananakit ang lalamunan niya at naninikip ang dibdib. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi magsisinungaling si Arken sa kanya. Mahal siya nito at mahal niya rin ito. Ramdam niya yun at damang-dama niya yun. Sinungaling, mariin niyang sabi. Tumaas ang gilid ng labi nito. Hindi ka ba nahihiya, Ate Shari? Hindi ka ba naawa sa anak namin? Nakita mo si Lexi, di ba? Anak namin siya. At sinabi ko yun sa'yo. Pero bakit ang tibay mo pa rin at nagpupumilit ka pa rin sa kanya? Kahit alam mo ng lahat. Maawa ka sa sarili mo at sa anak ko, Ate Shari. Leave Arken. At saka ito lumabas ng banyo. Napahawak siya sa dibdib at parang may mga batong nakaharang sa kanyang lalamunan. Bumalong ang mga luha sa kanyang mata. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hinayaan niya ang sariling umiyak hanggang sa may pumasok sa CR. Pinunasan niya ang luha at inayos ang sarili. Malalaman niya lang ang totoo kung tatanungin niya si Arken. Dali-dali siyang lumabas, pabalik sa kanilang mesa. Pero napatda siya sa kinatatayuan niya. Dahil nakita niyang nasa harapan ng maraming tao, sina Arken at Melissa. Nakangiti ang mga ito at nakakapit pa sa braso ni Arken si Melissa. Everyone, I'm so happy informed that this man beside me and I were getting married. Masaya nitong pahayag. Hinatak ni Melissa ang mukha ni Arken. Hindi niya na hinintay ang paglapat ng labi ng dalawa. Tumakbo siya palayo sa lugar na yon hanggang sa patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lumalaki na ang tiyan mo siya. Bukas, magpapa-ultrasound na tayo. Oo nga, 6 months na kasi siya. Tsaka niya hinimas ang umuumbok na sinapupunan. It's been 5 months since iwanan niya si Arken. Tulero at hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga oras na yon. Tinawagan niya si Kyle at nagpasundo sa lokasyon na sinend niya rito. Masakit ang ulo niya na parang siya'y nahihilo. Kaya mas minabuti niya na magpasundo na lang sa kaibigan. Hindi naman siya nito binigo. Wala din kasi siyang ibang mapuntahan noon dahil ang mga kamag-anakan niya itinakwil siya. Mabuti na lang at mayroon siyang kaibigan na kahit minsan hindi siya pinabayaan. Si Kyle ang umalalay sa kanya. Lumipat din ito ng boarding house dahil baka makita ni Arken ang kanilang lokasyon. Pero 5 buwan na rin ang lumipas. Walang Arken na naghanap sa kanya. Kaya siguro hindi siya hinanap dahil masaya na ito kay Melissa. May sakit pa rin sa puso niya. Hindi na siguro mawawala yun. Pero siguro lilipas din yun. Ang mahalaga ngayon, masaya na siya kahit na hindi lubusan. Dahan-dahan lang, sabi ni Kyla nang bumaba siya ng taxi. Itong lugar ang naisipan niyang puntahan matapos sa klinik ng doktor niya. Ngayon na lang ulit siya nakapunta dito. Gusto mo bang sunduin kita dito mamaya? Matapos ko sa trabaho? Nilingon niya ito. Nakabukas ang bintana ng taxi at nakadungaw ito. Hinatid lang siya nito, may pasok pa kasi ito sa department store. Kaya ko na Kay, uuwi na lang ako mamaya. O ingat ka ha. Tumango siya at bahagya itong kinawayan. O sige ikaw din. Pinanood niya habang naglalakad ang mga batang nagtatakbuhan sa kalsada. Masaya at malakas na nagtatawanan. Yung dating mga construction na ginagawa noon kung saan niya nakilala si Arken ay buo na. ARC Residence, hindi niya mabilang kung ilang palapag ito sa taas. Nakakalula, hindi maitatago ang kagandahan ng disenyo. Hindi mo akalain na may magtatayo ng ganyang gusali sa lugar nila. Hindi naman yayamanin ng mga tao dito at average lang ang kabuhayan. Pero tignan mo tong pinatayong kondominium, matayog at halatang may class. Naglalakad siya papalayo doon
Ang mga pamilyar na tao, unti-unti niyang nakikilala hanggang sa tuluyan niyang narating ang gate ng bahay ng kanyang lola. Namuo agad ang mga luha sa kanyang mga mata. Parang kahapon lang pero ngayon hindi niya akalain na walang nakatira dito. Malinis ang bakuran, pati na ang mga bintana. Para bang alaga sa linis. May kalumaan ng bahay na iyon. Hindi kaya ito na ibenta ng tita niya? Bakit walang nakatira? Pero napansin niya ang bago nitong pintura. Dati ang kulay ng gate puti, pero ngayon ay itim na. Siguro, pinapalinis ito ng mga tito at tita niya para mapansin ng buyer. Wala pa siyang pera. Kung sana pumayag ang tiya niya na kahit hulugan, huhulugan talaga niya. Kapag nakapanganak siya, maghahanap siya ng trabaho. Hindi niya pa alam kung paano pero gagawan niya ng paraan. Dahil narito ang lahat ng mga alaala ng kanyang lola. Hindi pa ba dumadating yung pogi dyan sa tapat? Tinignan niya pang muli ang bahay, pero batid niyang sa tapat may dalawang babae ang nag-uusap. Wala pa girl, nung isang linggo nandito siya hindi na bumalik. Balitang-balita nga sa buong barangay. Pinalinis ata ulitong bahay niya. Napalingon siya sa mga ito. Napansin niyang nakatingin din ang mga ito sa bahay ng kanyang lola. Ibig bang sabihin nun, may nakabili na nitong bahay at siyang nagpalinis nito? Kung ganun pala dapat, dalasan niya ang pagpunta rito para pakiusapan ng bagong may-ari. Pumunta siya sa simbahan, malapit sa kanila. Ilang oras din siyang naroon. Wala rin naman si Kyla sa boarding house nito, kaya mababagot lang siya kapag uuwi agad. Kinausap niya ang Diyos. Gusto niyang maliwanagan kung tama ba lahat ng ginawa niya sa buhay. Napabuntong hininga siya. Bago umalis ng simbahan, dumaan siya sa flower shop at bumili ng isang pungpong ng bulaklak at kandila. Bitbit ang isang basket ng bulaklak at kandila, dumiretso siya sa puntod ng kanyang lola. Siguro magsusumbong na lang siya sa lola niya. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam, sobrang daming iniisip. Kahit ayaw niyang mag-isip, kahit ayaw niyang alalahanin, pilit sumisiksik sa isipan niya si Arken. Mahal na mahal niya ito, pero kasal na siguro ito ngayon sa kanyang pinsan. Habang papalapit sa puntod ng kanyang lola, ay may nakita siyang babaeng nakatayo doon. Unti-unti, parang mauubusan siya ng hininga nang makilala kung sino yon. Melissa? Nilingon siya nito. Inaasahan niyang hindi magiging maganda ang isasagot nito sa kanya. Otomatikong bumaba ang mga mata nito sa tiyan niya at bakas ang gulat sa mga mata nito. Ate Shari? Nanginig ang boses nito. Bigla itong lumapit at yumakap sa kanya ng umiyak. Gulat na gulat siya. Para siyang tuod na hindi nakagalaw. Bumitaw ito sa kanya at yumuko sa harapan niya. Patawad Ate Shari. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Akala ko habang buhay na akong hahabulin ng konsensya ko. Tiningnan niya ito. Patuloy itong umiiyak. Hindi siya makapagsalita sa gulat at guilty. Ate patawad. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng kagagahang ginawa ko. Alam mo, mula ng gabing yun, hindi na ako pinatulog ng konsensya ko. Nakita ko kasi kung paanong naging miserable si Arken. Inaamin ko na iinggit ako sa iyo kasi mahal na mahal ka niya. Lahat ginagawa niya para sa iyo. Kaya inakit ko siya para mabaling sa akin ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya lang ate, hindi Noong iniwan mo siya para siyang nabaliw. Sobra-sobra siyang nasaktan at kasalanan ko yun ate. Nagsinungaling ako. Nagsalubong ang kilay niya sa narinig mula rito. Anong pinagsasasabi mo? Akala ko kasal na kayo. Diba anak niya si Trixie? Diba yun ang sinabi mo sa akin? Hindi ate, wala siyang alam dun. Ako lang ang lahat ng gumawa nun. Walang nangyari sa amin. At hindi siya ang ama ni Trixie. Patawad Ate Shari. Sana balikan mo ulit si Arken. At yung announcement ko. Matapos nun, sinira niya ang lahat ng negosyo ng mami at pati ng shop ko. Wala nang natira sa akin. Kasalanan ko lahat Ate Shari. Ate, sana mapatawad mo ko. Hindi kita pipilitin na patawarin ako ate. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad, pati sa mga ginawa sa ni Mami. Kaya kanya sinaktan dahil sa mga sinabi kong kasinungalingan na inagaw mo ang mahal ko sa akin. Patawad ate. Lumuhod dito sa harapan niya pero pinatayo niya. Hindi siya Diyos para luhuran. Mami? Sabay silang napalingon sa batang sumigaw. Patakbong lumapit ito kay Melissa at yumakap sa tuhod. Si Trixie, napatitig siya sa bata. Ang ganda nito at mana sa mami. Ate, handa akong maghintay para sa kapatawaran mo. Kahit sa bunutan mo ko, saktan mo ko ate, tatanggapin ko yon.
Galit ako sa iyo, Melissa, dahil sa ginawa mo. Pero pinapatawad na kita. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa mga sinabi mo. Nginitian niya ito at niyakap ng mahigpit. Salamat, Melissa. Sinamahan niya si Melissa sa tinitirhan ng mag-ina. Sila lang mag-ina ang nakatira doon. Ang sabi nito, aalis na rin daw ang mga ito patungong ibang bansa. Oras na nasabi nito ang lahat sa kanya, sa Sunday raw, lilipad na sila at doon naman ninirahan kasama ang mga magulang. Habang nasa taxi, panay ang tingin niya sa relo. Tinawagan din niya si Kyla na pupunta siya sa mansyon ni Arken. Umiiyak si Shari habang patungo roon. Wala itong kasalanan. Si Melissa lang ang may gawa ng lahat. Bakit hindi siya nagtanong? Siguro, nadala lang siya ng emosyon. Galit at selos ay naghalo-halo na sa kanya. May karapatan naman itong magalit dahil una pa lang wala itong kasalanan. Sana mapatawad siya ni Arken. Sana tanggapin siya nito ulit kahit iniwan niya na ito. Pagbukas pa lang ng gate, lakad-takbo ang ginawa ni Shari. Hindi alintana na may kalakihan ng tiyan niya. Pagpasok niya ng main door, bumungad si Manang na gulat na gulat. Iha! Manang, nasan ho si Arken? Itinaas nito ang kamay at tinuro ang second floor. Kita niyang gulat na gulat ito. Kahit magsalita hindi nito nagawa. Salamat po. Patakbo siyang umakyat sa kwarto na hindi alintana kahit siya'y matisod. Hingal na hingal siyang tumigil sa pinakataas ng hagdan hanggang sa tapat ng pinto ng kwarto nito. Humahangos na binuksan niya ang pinto ng kwarto. But her heart broke nang makita niyang nakaupo ito sa gilid ng kama. Nakayuko at hawak ang ulo at may hawak ng bote ng alak. Gulo-gulo ang paligid. May mga basag na bote at nagkalat ang mga gamit sa lapag at nakasarado ang mga kortina. Nakagat niya ang ibabang labi. Arken? Nanginginig niyang tawag rito. Mabilis itong tumingin sa kanya nang tinawag niya ito. Napaiyak siyang tumakbo patungo dito. Hindi ito nakapagsalita. Gulat na gulat ito at nakatitig sa malaking tiyan niya. Paglapit niya, niyakap niya ito ng mahigpit. Sobrang higpit at humahagulgol sa sobrang katangahan niya. Naramdaman niyang tila na nagas ito sa pagkakaupo nito at marahan na nilapat ang kamay sa likod niya. Shari baby, you're here. Iginalaw niya ang ulo habang nakasubsob sa balikat nito. And you're pregnant. With our child baby. Dugtong niya. Doon na ito yumakap sa kanya pabalik na napakahigpit. I'm sorry baby. I am very sorry. It's okay. Tahan na baby. Makakasama yan sa baby natin. Mas napaiyak siya sa sinabi nito. Maya-maya pa, humarap siya rito at ikinulong ang mukha nito ng dalawang kamay niya. Wala na siyang pakailam kung anong itsura niya dahil sa pag-iyak niya. Basta pinugpog niya ng halik ito sa mukha. Hinalikan niya ito sa labi, sa pisngi, sa noo, sa tenga, sa ilong at sa leeg. I'm sorry Arken. Please, I'm so sorry. Dahil nilayasan mo ulit ako, ganun ba? Yumakap ulit siya rito at saka siya tumango. Kasi akala ko, fiancé mo si Melissa at anak niyo ang anak niya. At nakita ko kasi kayo. Ina-announce niya na ikakasal na kayo. Kaya nung itinago mo si Sam at ibahay mo ko, akala ko, kinabit mo ko. Sino namang hindi magagalit? Lumakas pa lalo ang iyak niya. Pero narinig niya ang pagtawa nito. What are you saying? Akala ko ikaw ang daddy ng anak niya eh. Shari, ni minsan, hindi ko hinalikan man lang si Melissa. I know, I'm sorry. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at magbubuntis ng mga anak ko. Ikaw lang ang nagpapabaliw sa akin ng sobra-sobra. Mamamatay ako pag nawala ka pa sa akin. I love you so much, my baby. At sa baby natin dyan. Sabi nito, sabay punas ng mga luha niya. Hinimas din ito ang tiyan niya. Pero hindi niya na napigilan pa at siniil ito ng halik. Lahat na ng emosyon, binuhos niya sa halik na yon. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang din sa buhay ko, sa isip ko at sa puso ko, Arken. Ito na ata ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Akala ko hindi ka na babalik. Hinayaan kitang umalis kasi alam kong babalik ka. Nasa akin ang kapatid mo eh. Biro nito pero totoo naman. I forgive you, my baby. Kahit ano pang kasalanan mo, mapapatawad kita. Dahil mahal na mahal kita, Shari. Nagawa ko lang na itago si Sam para bumalik ka sa akin. Nasa penthouse si Sam at nag-aaral. This March, graduate na siya. Malambing nitong sabi. Naluha na naman siya dahil sa narinig. Hindi nito pinabayaan ang pag-aaral ng kapatid niya.
Salamat sa lahat-lahat, Arken. Para sa'yo, baby. I love you, baby. I love you more, baby ko. And to our baby dyan sa tummy mo. Napakasaya ko. Hinaplos nito ang tiyan niya. Nakangiti ito. Ang alak na hawak nito, ibinabana nito at wala nang pakailam doon. It's a baby boy. Anya, mas kumislap ang mga mata nito. 6 months na siya. Tumango siya rito. Wala ako sa paglilihit mga prenatal check-up mo. Pero biglang nalungkot ang boses. Marami pang pagkakataon, baby. At lagi ka na namin kasama sa lahat ngayon. Ngumiti ito at muling naghinang ang kanilang mga labi. Ang bahay ng lola niya, si Arken ang bumili at nagpaayos. At sobrang nagpapasalamat siya rito. Ang sabi nito, magpapakasal daw sila. Pero sinabi niyang tsaka na lang kapag nailabas na niya ang baby junior nila.